Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 671. Sinuri ni Jeric ang plataporma, kung saan nakaluhod ang ilang presbyter, at ang plaza, kung saan nakaluhod ang libu-libong mga apprentice na master ng Divine Sword Sect. Bakas sa mukha niya ang kapayapaan. Ito ay ang hitsura para sa pagkamit ng kanyang ambisyon. Kung hindi dahil sa layuning kontrolin ang apat na malalaking sekta sa Fenceville, hinding-hindi niya hahayaang magkaroon ng pagkakataon si Elijah na dalhin si Christine at ang kanyang pamilya sa Dragon Mountains. Pinahintulutan niya si Elias na gawin ang lahat ng gusto niya upang itakda siya sa isang karumal-dumal na krimen na haantong sa kawalan ng hustisya. Sa ganitong paraan, hayagan niyang patayin si Elijah at kontrolin ang Divine Sword Sect. Siyempre, hindi nilayo ni Jeric na ipagsapalaran ang buhay ni Christine at ng kanyang pamilya para mawala si Elijah. Alam niyang hindi malalagay sa panganib si Christine at ang kanyang pamilya pagkatapos mahuli. Dahil maagang nalaman ni Gilfnor mula sa mata ng Diyos na sinadya ni Elijah na gamitin ang pamilya ni Christine at ng kanyang pamilya bilang pagkilos laban sa kanya. At walang balak si Elias na patayin sila. Ito ay tiyak na dahil alam ni Jeric ang lahat ng ito ng maaga kaya hindi niya pinigilan si Elijah. Ito ay isang paraan upang matiyak ang kaligtasan ng pamilya ni na Christine at Jeric ngunit papayagan si Elijah na sisihin. Natural na hindi siya pipigilan ni Jeric. Sa ilalim ng kanyang kontrol ng Divine Sword Sect, na-control ni Jeric ang tatlong pangunahing sekta, kabilang ang Evergreen Sect at Hawk Sect. Naiwan ang Maiden Sect. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit hindi gumawa ng anumang aksyon si Jeric laban sa Maiden Sect ay dahil kay Daphne. Kung hindi, pagkatapos matagumpay na talunin ang Evergreen Sect, kontrolin ni Jeric ang Maiden Sect sa parehong paraan tulad ng ginawa niya sa Hawk Sect. Siyempre, naniniwala si Jeric na hindi magtatagal bago humiling ang Maiden Sect na sumali sa Evergreen Sect. Pagkatapos ay itinaas ni Jeric ang kanyang kamay at sinabi sa presbyter ng Divine Sword Sect at sa lahat ng apprentice master sa square, lahat kayo, tumayo. Salamat, Mr. Agosta. Ang 2 hanggang 3,000 tao mula sa Divine Sword Sect ay sabay-sabay na sumigaw, ang kanilang voice ay napakalakas. Kinabukasan, pinangunahan ni Jeric ang kabuuang 2,000 hanggang 3,000 katao ng Divine Sword Sect pabalik sa Evergreen Sect. Nalaman ni Zol, Tillman, Abraham, at ng iba pa na nahuli ni Jeric si Elijah ng buhay at bumalik na may tagumpay at na ang mga miyembro ng Divine Sword Sect ay sumuko at sumali sa Evergreen Sect. Kabanata 672. Tuwang-tuwa sila. Maging ang mga ordinaryong apprentice masters ng Evergreen Sect ay tuwang-tuwa. Dahil dati ang Evergreen Sect ang pinakamahina sa 4 na pangunahing sekta. Gayunpaman, nagpatuloy na ito ngayon upang sakupin ang Hawk Sect at ang Divine Sword Sect, na parehong mas malakas kaysa sa mismo. Isa itong malaking karangalan para sa mga miyembro ng Evergreen Sect. Wala nang hihigit pa rito. Hindi nagtagal pagkatapos ay escort si Elijah pabalik sa Evergreen Sect, namatay siya. Siyempre, ang pinakamahalagang dahilan ng kanyang pagkamatay ay hindi dahil sa malubhang nasugatan siya ni Jeric. Namatay siya sa galit matapos na sunod-sunod na suntok. Ang mga tao ng Zol, tulad ni Zol at Tillman, ay pinatira ang mga miyembro ng Divine Sword Sect sa mga palasyo at pavilion ng Evergreen Sect. Naging maayos ang lahat. Dumating ang gabi. Sinamahan ni Spencer at iba pang martialists ng Dragon Sect ang mga magulang, kapatid na babae, at Christine ni Jeric sa Evergreen Sect. Hiniling ni Jeric kay Christine at sa kanyang pamilya na pumunta sa Evergreen Sect. Iyon ay dahil tinipon ng Evergreen Sect ang puwersa ng 3 pangunahing sekta. Masasabing ang Evergreen Sect ang talagang pinakaligtas na lugar sa Fenceville. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang mag-alala si Jeric tungkol sa kanilang kaligtasan. Sa gabi, ang Grand Hall ng Evergreen ay maliwanag na naiilawan. Sa Grand Hall nakaupo ang mga pangunahing figure ng Evergreen Sect, tulad ni Zol at Tillman, ang mga pangunahing figure ng Hawk Sect, tulad ni Owen, at ilang presbyter ng Divine Sword Sect. Masasabing dumating na ang lahat ng mahahalagang figure ng 3 pangunahing sekta.
Bilang karagdagan, ang mga pinuno at pangalawang pinuno ng Central Dragon Sect, sina Spencer, Troy, at ang dalawa pa, ay naruroon din sa bulwagan. Si Jerick ang dahilan kung bakit natipon ang mga pangunahing miyembro ng tatlong malalaking sekta. Nakaupo si Jerick sa isang malaking upuan sa Grand Hall. Siya ang pinakabata sa Grand Hall. Ngunit siya ang pinakakahanga-hanga sa Grand Hall, tulad ng isang emperador. Ang lahat ng malalaking shot mula sa tatlong pangunahing sekta ay nagpakita ng lubos na paggalang kay Jerick. Lumingalinga si Jerick sa mga tao at sinabing, tinapon ko kayo sa tatlong pangunahing sekta dito ngayon para talakayin ang isang mahalagang. Kabanata 673. Bagay. Napuno ng curiosity ang mukha ng lahat. Tanong ni Zol kay Jerick, Mr. Agosta, iniisip ko kung ano yon. Sinabi ni Jerick, ngayon, ang Hawk Sect at ang Divine Sword Sect ay magkasunod na sumali sa Evergreen Sect. Masasabing iba na ang Evergreen Sect ngayon. Kaya, gusto kong palitan ang pangalan nito. Nang marinig ito, tumanggo silang lahat sina Zol, Tillman, Owen, at ang iba pa. Sa katunayan, sa pagdaragdag ng Hawk Sect at ng Divine Sword Sect, ang Evergreen Sect ay hindi na pareho, na lumawak sa parehong laki at lakas. Sa makatuwid, kailangan ng bagong pangalan para sa pinagsamang tatlong pangunahing sekta. Hindi maiwasang itanong ni Zol kay Jerick, Mr. Agosta, ano ang dapat nating ipanggalan sa ating bagong sekta? Tumingin si Jerick sa kanila at sinabi ang bawat salita, the Fenceville Dragon Sect. Ang Fenceville Dragon Sect. Lahat ay namangha. Nagulat din ito sa ulo at mga bise-pinuno ng Central Dragon Sect. Bakit pinalitan ni Jerick ang pangalan ng Evergreen Sect, na ngayon ay pinagsama sa tatlong pangunahing sekta, sa Fenceville Dragon Sect? Tila nakita ni Jerick ang mga iniisip ni Spencer at ng iba pa. Sabi niya, tama ang hula mo. Ang Black Eagle, ang Lord Dragon ng Dragon Sect, at ako ang dalawang master sa likod ng Dragon Sect. I have always operated openly, while he has always worked behind the scenes. Sa makatuwid, isa ako sa mga masters ng Dragon Sect, at pumayag din ang Black Eagle na baguhin ang pangalan sa Fenceville Dragon Sect. Nang marinig ito, hindi naiwasang magulat sina Zol, Tillman, Owen, at ang iba pa. Maging ang apat na miyembro ng Central Dragon Sect, kabilang si Spencer, ay labis na nagulat. Si Jerick pala ang master sa likod ng Dragon Sect. Gayunpaman, naunawaan nito si Spencer at ang tatlo pa kung bakit tinulungan ni Lord Dragon, Black Eagle, si Jerick na alisin ang kanyang mga alalahanin ng paulit-ulit. Dahil pareho silang namamahala sa Dragon Sect. Bagaman ako ay itinuturing na isa sa mga masters ng Dragon Sect, ang tunay na kapangyarihan ay nasa Lord Dragon, Black Eagle. Assistant lang niya ako, Jerick added. Binawasan ni Jerick ang kanyang sariling kahalagahan upang palakasin ang Lord Dragon, ang reputasyon at autoridad ng Black Eagle, dahil hindi pa niya ipinahayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa mga taong ito. Pagkatapos ay maaari siyang maging isang hands-off na boss, at maging Lord Dragon, Black Eagle, sa likod. Kabanata 674. Ang presbyter ng Hawk Sect at ang Divine Sword Sect ay ipinaalam ng kanilang sect masters na si Lord Dragon. Black Eagle, ay dumating sa Fenceville upang kontrolin ang apat na pangunahing sekta sa lugar. Ngayon, pagkatapos marinig ang sinabi ni Jerick, halos wala silang pag-aalinlangan na ang dahilan kung bakit bumagsak ang tatlong sekta ay dahil kay Lord Dragon, Black Eagle. Sa kanilang mga mata, si Jerick, na napakahusay sa martial arts, ay isang katulong lamang ni Lord Dragon, Black Eagle. Kahit na napakalaking shot ay kailangang maging masunurin kay Lord Dragon, Black Eagle. May isip kung gaano kahanga-hanga ang Panginoong Dragon, itim na agila. Ang mga salita ni Jerick ay biglang nagtaas ng kanyang isa pang pagkakakilanlan, si Lord Dragon Black Eagle, sa isang hindi mapapantayang antas ng paghanga sa kanilang mga puso. Ang mga pangunahing figure ng tatlong pangunahing sekta, tulad ni Zol at Owen ay nagpakita ng pagkamangha at pagsamba sa kanilang mga mukha. Nang makita ito, alam ni Jerick na nakamit niya ang kanyang layunin.
Maging ang mga miyembro ng Central Dragon Sect, tulad nina Spencer at Troy, ay hindi nag-alinlangan sa mga salita ni Jerick. Dahil nakita nila sa sarili nilang mga mata kung gaano kahanga-hanga si Jerick sa martial arts. Sa makatuwid, ang makapangyarihang Jerick ay maaari lamang tumulong kay Lord Dragon Black Eagle. Nadama nila na ito ay napaka-natural. Dahil wala pa silang nakitang mas mataas na martial arts kaysa kay Lord Dragon Black Eagle. Mr. Agosta, sa tingin ko ang Fenceville Dragon Sect ay napakagandang pangalan. Agad na sinabi ni Owen, ang dakilang elder ng Hawk Sect, na may paghanga kay Jerick. Nang makitang nambobola ni Owen si Jerick, agad na sinabi ng presbyter ng Divine Sword Sect kay Jerick, Mr. Agosta, ang pangalan ay mahusay na napili. Makapangyarihan ngunit makabuluhan. Mr. Agosta, ang bait mo talaga. Ang Fenceville Dragon Sect ang pinakaangkop na pangalan. Biglang natigilan ang mga tao tulad ni Zol, Spencer, at Troy. Ang mga miyembro ng Hawk Sect at ang Divine Sword Sect ay napakahusay sa pambobola, naisip nila. Ang mga presbyter ng Hawk Sect at ang Divine Sword Sect ay nambobola kay Jerick. Gayunpaman, napakalma ni Jerick, at tumanggo siya. Well, mukhang lahat kayo ay nag-iisip na ito ay isang magandang pangalan. Pagkatapos mula ngayon, ang Evergreen Sect, ang Hawk Sect, at ang Divine Sword Sect ay magsasama-sama upang mabuo ang Fenceville Dragon Sekta. Pagkatapos ay tumingin si Jerick kina Zol, Hale, at Lauren, ang tatlong presbyter ng Evergreen Sect, na unang sumuko at naging tapat sa kanya at sinabing, dahil ito ay bagong tatag na sekta, dapat pumili ng mga bagong masters. Si Lord Dragon Black Eagle ang Supreme Master, at pumapangalawa ako. Hindi namin direktang pamamahalaan ni Lord Dragon ang Fenceville Dragon Sect. Ang Sect Master at Vice Sect Master ang magiging responsable sa pamamahala nito. Nakipag-usap ako kay Lord Dragon Black Eagle, at napagpasyahan naming italaga sina Zol, Hale, at Lauren bilang mga Sect Master ng Fenceville Dragon Sect. Si Zol ang mamamahala sa mga Apprentice Master ng dating Divine Sword Sect, habang si Hale ang mananagot sa mga dating miyembro ng Hawk Sect at si Lauren ang mamamahala sa mga dating miyembro ng Evergreen Sect. Naiintindihan mo ba? Kabanata 675. Bakas sa mukha ni Zol, Hale, andoring ang tuwa, pasasalamat, at pagtataka. Hindi nila inaasahan na hihirangin sila ni Jerick bilang mga Sect Master ng Fenceville Dragon Sect. Isa itong malaking karangalan. Lihim silang natuwa na sila ay sumuko at nangako ng kanilang katapatan kay Jerick matagal na ang nakalipas. Kung sumuko sila kay Jerick kagaya ni Tillman at Owen, tiyak na wala silang ganoong karangalan ngayon. Nadama nila na ang pinakamagandang bagay na nagawa nila sa kanilang buhay ay ang maging tapat kay Jerick. Salamat, Mr. Agosta. Talagang pamamahalaan namin ng maayos ang Fenceville Dragon Sect at isulong ito. Nang makitang itinalaga silang tatlo ni Jerick bilang mga sekta, si Tillman, Owen, at ang iba pang presbyter ay labis na inggit. Dahil pakiramdam nila ay hindi bababa sa kanilang tatlo ang kanilang lakas. Gayunpaman, hindi sila naging isa sa tatlong sect masters ng Fenceville Dragon Sect. Medyo nadismaya sila, ngunit alam nila na ang titulong ito ay ipinagkaloob ni Jerick. Wala silang karapatang baguhin ito. At hindi nila ito mababago. Sa sandaling ito, tumingin si Jerick kay Tillman, Owen, at sa iba pa at sinabing, si Tillman, Owen, at ang mga presbyter ng dating Evergreen Sect, Hawk Sect, at Divine Sword Sect ang magiging Vice Sect Masters ng Fenceville Dragon Sect. Biglang napalitan ng excitement sina Tillman, Owen, at ang iba pa nang marinig nila ito. Hindi sila itinalaga bilang mga Sect Master ng Fenceville Dragon Sect. Ngunit ang posisyon ng Vice Sect Master ay isang antas na mas mataas kaysa sa Pres. Sa makatuwid, ang pagkabigo ni Tillman, Owen, at ng iba pa ay napalitan ng pananabik. Nagpasalamat sila kay Jerick, Mr. Agosta, salamat sa paghirang sa amin bilang Vice Sect Masters. Gagawin namin ang aming makakaya para sa Fenceville Dragon Sect, pati na rin si Lord Dragon at ikaw. Tumanggo si Jerick, mabuti, mula ngayon,
ikaw na ang mamamahala sa Fenceville Dragon Sect. Dapat mong alagaan itong mabuti at walang anumang pagkakamali. Yes, Mr. Agosta, agad naman silang tumugon ng may paggalang. Sa oras na ito, tumingin si Jeric kina Spencer, Troy, at sa dalawa pang tao sa bulwagan at sinabing, Spencer, bagaman ikaw ang pinuno at pangalawang pinuno ng Central Dragon Sect. Gayunpaman, pagkatapos ng aming talakayan, ang Panginoon Dragon at ako ay nagpasya na ikaw ay magiging Central Dragon Sect, pati na rin ang mga Vice Head ng Fenceville Dragon Sect. Mayroon kang parehong autoridad tulad ng iba pang mga Vice Sect Masters. Ika nagsisilbing pinuno at pangalawang pinuno ng. Nang marinig ito, tuwang-tuwa sina Spencer, Troy, at ang dalawa pa, dali-dali nilang sinabi kay Jeric, "Salamat, Mr. Agosta." "Salamat, Lord Dragon." Tuwang-tuwa talaga sila dahil hindi nila inaasahan na itatalaga sila ni Jeric bilang Vice Sect Masters ng Fenceville Dragon Sect. Ang Fenceville Dragon Sect ay hindi isang bagay na maihahambing ng Central Dragon Sect. Dahil ang Fenceville Dragon Sect ay binubuo ng tatlong pangunahing sekta. Ang Central Dragon Sect ay isang koalisyon ng mga angkan at maliliit hanggang katamtamang laki ng mga sekta. Hindi ito may kukumpara sa Fenceville Dragon Sect, na binubuo ng mga sekta. Well, yun lang ang masasabi ko ngayon. Tawagin natin itong isang araw. Pagkatapos ay tinapos ni Jeric ang pulong. Gayunpaman, sa oras na ito, si Owen, ang Grand Elder ng Hawk Sect, ay tumingin kay Jeric at sinabing, Mr. Agosta, may sasabihin ako. Hindi maiwasang mapatingin ang lahat kay Owen. Lahat sila ay curious sa gusto niyang sabihin. Nagtanong si Jeric, Owen, ano iyon? Sabi ni Owen, Mr. Agosta, ngayon 3 sa 4 na pangunahing sekta sa Fenceville ay kontrolado mo at ng Lord Dragon. Bakit hindi mo samantalahin ang sitwasyon at kunin ang Maiden Sect? Sa ganitong paraan, ang 4 na pangunahing sekta ng Fenceville ay nasa kamay mo at ng Panginoong Dragon. Mahiwagang ngumiti si Jeric at sinabing, hindi ko magagawa iyon, kahit sa ngayon, at kailangan kong talakayin ito sa Sect Master ng Maiden Sect. Si Owen, Tillman, Zoel, at ang iba pa ay natulala at walang imik. Kailangan pa bang pag-usapan ito? Kung gayon bakit hindi siya nakipag-usap sa atin bago niya kinuha ang Evergreen Sect, Hawk Sect, at Divine Sword Sect? Nagtaka sila. Sige, baka pagod ka pagkatapos ng isang araw na trabaho. Bumalik ka at magpahinga ng mabuti. Dapat na akong magpahinga. Pagkatapos magsalita ni Jeric, naglakad siya patungo sa gate ng Grand Hall, na iwan ang lahat na nakatulala. Kabanata 696. Bumalik si Jeric sa kanyang vilya. Si Christine at Yolanda ay nakaupo sa loob, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Sinabi na ni Yolanda kay Christine na may nararamdaman siya para kay Jeric. Hindi napigilan ni Christine na magreklamo sa kanyang puso na nagkaroon ng ibang kasintahan si Jeric. Pero pinsan niya si Yolanda. Higit pa rito, alam ni Christine na hindi magbabago ang nararamdaman ni Jeric para sa kanya kahit pa naging girlfriend niya si Yolanda. Kaya naman, hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Nang makita siyang bumalik, ngumiti ang dalawang babae at sabay na sinabi sa kanya, Jeric, bumalik ka na. Tumango si Jeric. Ano ang kachat mo? Sabi ni Christine, ilang babae lang ang pinag-uusapan. Tinanong niya, kung gayon, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang iyong pinag-uusapan? Sinabi ni Yolanda, hindi, ito ang aming sekreto. Hindi na nagpatuloy si Jeric sa pagtatanong tungkol sa kanilang mga sekreto. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, Christine, Yolanda, sino ang gustong matulog sa akin ngayong gabi? Gayunpaman, sabay na sinabi ng dalawang babae, maaari kang matulog mag-isa ngayong gabi. Sabay tayong matutulog. Marami tayong pag-uusapan. Nawalan na naman ng salita si Jeric. Akala niya ay mag-aaway ang dalawang babae para matulog sa kanya. Ngunit iniwan siya ng mga ito. Hindi siya makapaniwala. Paano mo nagagawang tretuhin ng ganito ang iyong asawa? Tanong niya, pakiramdam niya ay napagkamalan siya. However, Christine and Yolanda said with a smile, paumanhin, hindi ka pa namin asawa. Boyfriend ka lang namin.
Muli, hindi nakaimik si Jeric. Tila kailangang turuan ng leksyon ang dalawang babaeng ito. Medyo naiinis, gusto niyang harapin sila sa lugar. Biglang may mga yabag mula sa labas, na sinundan ng boses ng isang matandang lalaki, na nagsasabing, sana hindi kita ginulo Mr. Agosta. Tumangala si Jeric at nakitang si Abraham iyon. Mr. Astor, pasok ka at maupo ka, nagmamadaling sabi ni Jeric sa kanya. Pumunta si Abraham sa sala at umupo. Tumingin si Jeric sa kanya at nagtanong, Mr. Astor, pinuntahan mo ako sa ganitong oras. Mayroon bang mahalagang bagay na nais mong talakayin? Sumagot si Abraham, may sasabihin talaga ako sa iyo, Mr. Agosta. Sa sala, alam ni na Christine at Yolanda na may importante siyang sasabihin kay Jeric. Kaya tumayo sila at sinabing, mag-usap kayo. Aakyat na tayo at magpahinga. Tumango si Jeric bilang sagot. Pagkatapos ay umakyat ang dalawang babae. Pagkatapos noon, tanging sina Jeric at Abraham na lang ang naiwan sa sala. Nagpatuloy si Jeric, Mr. Astor, sabihin mo sa akin kung ano yon. Tumango si Abraham at sinabing, gusto kong ibigay sa iyo ang isang bagay na kabayaran sa pagligtas mo sa buhay ko, Mr. Agosta. Bukod dito, sa mundong ito, ikaw lamang ang karapat-dapat dito. Nang marinig iyon, nagtanong si Jeric, Mr. Astor, ang tinutukoy mo ay ang pangalawang volume ng Longevity Scripture, tama ba? Medyo nagulat si Abraham doon. Malinaw, hindi niya inaasahan na malalaman ni Jeric na ang tinutukoy niya ay ang Longevity Scripture. Oo, gusto kong ibigay sa iyo ang Longevity Scripture, Mr. Agosta, tumango si Abraham at sinabi. Mr. Astor, hindi ko matatanggap ang ganoon kaalagang regalo. Sumagot si Abraham, Mr. Agosta, ang pangalawang volume ng Longevity Scripture ay talagang ang pinakamahusay na manual ng martial arts sa mundo. Gayunpaman, ang bisa ng naturang martial arts manual ay nakasalalay sa kung sino ang mayroon nito. Kung nasa akin ito, wala itong epekto maliban sa pagdulot ng mas maraming puwersa upang lumaban at pumatay. Gayunpaman, kung mayroon kang manual, hindi mo lamang mapipigilan ang patayan, ngunit may lalabas mo rin ang tunay na kapangyarihan ng manual. Ito rin ang totoong dahilan kung bakit gusto kong ibigay sa iyo ang Longevity Scripture, Mr. Agosta. Bilang karagdagan sa pagbabayad kay Jeric para sa pagliligtas sa kanyang buhay, naniniwala rin siya na ang talento at kabutihan ni Jeric ay karapat-dapat sa Longevity Scripture. Nag-isip sandali si Jeric at sinabing, Mr. Astor, hindi ko tatanggapin ang pangalawang volume ng Longevity Scripture sa akin. Pag-aari. Ngunit kung nasa iyong mga kamay ang Longevity Scripture, hindi lamang ito makakatulong sa iyo, ngunit magdadala rin ito sa iyo ng maraming sakuna. Gayunpaman, maaari kong tanggapin ang pangalawang volume ng Longevity Scripture sa ngalan ng Fenceville Dragon Sect. Kabanata 697. Ito ang magiging pinakamahalagang kayamanan ng sekta. Sa proteksyon ng Fenceville Dragon Sect, hindi ito madaling maalis ng mga tagalabas. Pagkatapos sabihin ito, tinanong ni Jeric, ano sa palagay mo ang ideyang iyon? Nadagdagan ang paghanga ni Abraham kay Jeric matapos marinig ang kanyang mga salita. Kung ito ay isang ordinaryong tao, lalo pa ba niyang tatanggapin ang banal na kasulatan kapag ito ay inihandog bilang regalo, ngunit baka gusto pa niyang nakawin ito mula sa kanya. Gayunpaman, hindi nagpakita ng anumang kasakiman si Jeric sa harap ng isang manual ng martial arts tulad ng Longevity Scripture. Siya ay kalmado at mapayapa. Ayaw niyang kunin ang banal na kasulatan para sa kanyang sarili. Sa halip, nagpasya siyang gawin ito ng husto. Mahalagang kayamanan ng Fenceville Dragon Sect. Ilang mandirigma sa Eldoria ang nagpakita ng gayong kabutihang loob at kabutihan. Kaya naman, hinangaan niya si Jeric mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa makatuwid, sinabi niya, gagawin ko ang sinabi mo, Mr. Agosta. Wala akong pagtutol. Pagkatapos nito, hininaan niya ang kanyang boses at nagpatuloy, napakahalaga ng pangalawang volume ng Longevity Scripture dahil ito ay manual ng martial arts. Kaya hindi ako naglakas loob na dalhin ito sa akin. Itinago ito ng aking mga ninuno sa isang lihim na lugar.
Sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang kasulatan ngayon. Pagkatapos, sinabi niya kay Jeric ang eksaktong lokasyon nito. Matapos makinig sa kanyang mga salita, nalaman ni Jeric na itinago ng mga ninuno ni Abraham ang ikalawang tomo ng longevity scripture sa isang liblib na kuweba sa isang bangin sa Dragon Mountains. At ang bangin ay nasa isang bundok sa pagitan ng Evergreen Sect at ng Maiden Sect. Kaya't sinabi ni Jeric sa kanya, dahil sinabi mo sa akin kung saan nakatago ang kasulatan, bakit hindi tayo pumunta sa kuweba ngayon at kunin ang longevity scripture? Hindi inaasahan ni Abraham na gusto niyang kunin kaagad ang banal na kasulatan. Gayunpaman, kung agad silang pumunta para kunin ang longevity scripture, wala silang dapat ipag-alala. Sa makatuwid, sinabi ni Abraham, kung gayon, kunin natin ito, Mr. Agosta. Tapos umalis na agad silang dalawa sa villa. Makalipas ang isang oras, sa ilalim ng maliwanag na buwan, sa isang bangin sa Dragon Mountains. Sina Jeric at Abraham ay nasa kuweba sa bangin. Naglabas si Abraham ng isang batong kahon mula sa batong dingding ng yungib. Matapos walisin ang dumisa box, binuksan niya ito. Sa loob ng kahon na bato ay isang sinaunang libro, na dilaw na sa edad, na nakabalot sa dilaw na seda. Binuksan ni Abraham ang seda, inihayag ang mga salita sa pabalat nito, ang ikalawang tomo ng kasulatang pangmatagalang kabuhayan. Nang makita niya ang kasulatang ito, nagningning ang kanyang mga mata. Minana niya ang mabigat na responsibilidad na pangalagaan ang kasulatang ito mula sa kanyang mga ninuno. Gayunpaman, bago namatay ang kanyang ama, sinabi lamang sa kanya kung saan ito nakatago. Hindi pa niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. Dahil sa mga tagubili ng kanyang mga ninuno, ang kahon ng bato na naglalaman ng ikalawang tomo ng longevity scripture ay hindi maaaring ilabas maliban kung ito ay nasira o nawala. Ibinigay ni Abraham kay Jeric ang banal na kasulatan sa loob ng kahon, na nagsasabing, Mr. Agosta, ibinibigay ko sa iyo ang pangalawang tomo ng longevity scripture ngayon. Kinuha ito ni Jeric at tumango. Okay, tinatanggap ko ito sa ngalan ng Fenceville Dragon Sect. Kabanata 678. Pagkatapos nilang makuha ang longevity scripture, babalik na sana sila sa Maiden Sect. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Jeric. Kinuha ni Jeric ang phone niya at nakitang tawag iyon ni Daphne. Sa katunayan, pagkatapos na puwersahang ibalik si Daphne sa Maiden Sect ng kanyang lola, nakuha niya ang numero ng telepono ni Jeric mula kay Yolanda. Tinawagan na niya si Jeric ngayon, sinabi sa kanya na gusto ng kanyang lola na mag-ground siya. Ngunit muli siyang tinawagan ni Daphne sa gabing ito. Inilagay ni Jeric ang longevity scripture sa kanyang bulsa. Pagkatapos, sinagot niya ang telepono. Daphne, may nangyari ba? Jeric, sinabi sa akin ng lola ko ngayong gabi na bawal na akong makita ka ulit. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Sabi ni Daphne na may matinding hinaing sa telepono. Sandaling nag-isip si Jeric at sinabing, kahit hindi pumayag ang lola mo, kaya pa rin kitang ilayo. Alam kong kaya mo yan. Hindi na talaga mapigilan ng lola ko. Pero ayoko kasing maging tense ang relasyon niyo ng lola ko, ani Daphne. Sabi ni Jeric, well, huwag kang mag-alala. Balang araw, magiging malapit din kami ng lola mo bilang pamilya. Magaling iyan. Siya nga pala, Jeric, ako. Medyo na-miss kita. Hindi ko alam kung kailan ako papayagan ni lola na makita ka, bulong ni Daphne sa telepono. Napangiti si Jeric at sinabing, hindi problema iyon. Dahil gusto mo akong makita, pupuntahan kita ngayon. Talaga. Nagulat si Daphne. Sagot ni Jeric, syempre totoo. See you later. Sige, hihintayin kita. Binaba ni na Jeric at Daphne ang telepono. Pagkatapos, tumingin si Jeric kay Abraham at humihingi ng tawad, natatakot ako na hindi ako makakasama sa iyo, Mr. Astor. Narinig na ni Abraham ang pag-uusap ni na Jeric at Daphne. Nakangiting sinabi niya kay Jeric na may alam na ekspresyon, huwag mo akong alalahanin, Mr. Agosta. Pumunta ka na lang sa Maiden Sect. Pagkatapos nito, lumabas si Abraham sa yungib, ginamit ang kanyang panloob na mana, at lumipad palayo. Nang makitang umalis na si Abraham,
umalis si Jeric sa kuweba at lumipad patungo sa sekta ng dalaga. Ang maliwanag na buwan ang nagpapaliwanag sa apat na palapag na vilya ng Maiden Sect. Tumayo si Daphne sa harap ng bintana at tumingin sa dalawang matandang babae na nagpapatrolya sa looban. Hindi niya maiwasang sumimangot. Ang dalawang nakatatandang babaeng ito ay mga presbyter ng Maiden Sect. Espesyal silang pinadala ni Laura para pangasiwaan si Daphne. Nandito sila para pigilan si Daphne na makatakas sa Maiden Sect at hanapin si Jeric. Tiningnan ni Daphne ang mga palasyo at pavilion ng Maiden Sect sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hinihintay niya si Jeric. Kanina pa nakatayo sa harap ng bintana si Daphne at medyo nakaramdam ng pagod. Tumalikod na siya at uupo na sana sa upuan sa sala. Sa sandaling ito, umihip ang hangin mula sa balkonahe ng villa. Hindi maiwasan ni Daphne na mapasulyap sa balcony. Gayunpaman, sa isang sulyap, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata sa tuwa. Dahil nakita niya na habang umiihip ang hangin mula sa balkonahe, may lumitaw na figure sa sala. Si Jeric iyon. Nagulat si Daphne na gusto pa niyang tumawag. Gayunpaman, agad niyang naalala na may dalawang presbyter na nangangasiwa sa kanya sa looban sa ibaba ng villa. Kaya lumapit si Daphne kay Jeric, hinawakan ang kamay nito, at hinayla siya papasok sa kwarto nito. Matapos isara ang pinto at bintana, masayang sinabi ni Daphne kay Jeric, "Jeric, paano ka nakarating ng ganito kabilis? Akala ko hindi ka papasok hanggang hating gabi." Siyempre, hindi sasabihin ni Jeric sa kanya na lumabas sila ni Abraham para kunin ang longevity scripture ngayong gabi. At ang lugar kung saan niya nakuha ang kasulatan ay mga 6 na milya lamang ang layo mula sa Maiden Sect. Kaya mabilis siyang nakarating dito. Sinabi ni Jeric kay Daphne, "Dahil gusto kitang makita sa lalong madaling panahon kaya nagmadali akong pumunta rito na parang baliw." Nang marinig ito ni Daphne, hindi maipaliwanag ang sarap sa kanyang puso. Ngayon lang niya naipahayag ang kanyang nararamdaman kay Jeric. Gayunpaman, pagkatapos ipahayag ang kanyang damdamin at makakuha ng tugon mula sa taong mahal niya, si Daphne ay hindi naiiba sa ibang mga babaeng umiibig. Kaya mamimiss niya ang taong mahal niya sa lahat ng oras. Gusto niyang pakinggan ang matatamis na salita nito. "Pagod ka siguro sa daan. Maupo ka muna at ipagtitimpla kita ng isang tasa ng kape," nag-aalalang sabi ni Daphne kay Jeric. Bahagyang tumanggo si Jeric. Pagkatapos ay naupo siya sa sofa sa kwarto. Maya-maya, nagtimpla ng kape si Daphne at inabot kay Jeric. "Jeric, kape." Kinuha ni Jeric ang kape at ininom ito. Umupo si Daphne sa tabi ni Jeric at tahimik na tumingin sa kanya, maamo ang mga mata. Napansin ni Jeric na nakatitig si Daphne sa kanya, kaya sinabi niyang, "Sabi mo gusto mo akong makita. Hiniling mo ba na pumunta ako para makita mo ako?" Nakangiting sabi ni Daphne, "Ano? Hindi ba ako pinapayagang gawin iyon?" Sabi ni Jeric, "Siyempre pwede, pero gabi na. Hindi ba dapat gumawa tayo ng isang bagay na dapat nating gawin sa gabi?" Dahil doon, nakangiting tumingin si Jeric kay Daphne, at kumikislap ang kanyang mga mata ng tusong liwanag. Saglit na natigilan si Daphne, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya ito. Agad niyang sinuntok ng bahagya si Jeric gamit ang kanyang kamao at galit na sinabi, "Jeric, grabe ka." Tumawa si Jeric at sinabing, "Mali ba ako? Girlfriend kita, at magiging asawa kita sa hinaharap. Kahit na gumawa tayo ng isang bagay, hindi ito magiging problema." Hindi maiwasang isipin ni Daphne ang hindi malilimutang gabing kasama niya si Jeric sa Hillside Villa, matapos kunin ang mga aphrodisiacs ni Javas. Sa pag-iisip sa nangyari noong gabing iyon, namula si Daphne, at tila nag-aapoy ang kanyang magandang mukha. Nang makita ang pamumula ng mukha ni Daphne, agad na tumabi sa kanya si Jeric. Isang mahinang pagtulak lang ang ibinigay ni Daphne sa kanya, at matamis na naghalikan ang dalawa. Ang mga damit ay kumaluskos at nahulog sa lupa. Maya-maya, pinatay ang mga ilaw sa kwarto. Sa dilim, ang kanilang mga katawan ay magkakaugnay, nawala ang kanilang mga sarili sa isang ipoypo ng mga damdamin. Ang hangin ay napuno ng mga daing. Nagpatuloy sila ng mahigit 1 oras bago tuluyang huminto.
Ang liwanag ng buwan ay dumaloy sa bintana. Sina Jeric at Daphne ay magkayakap sa kama. Jeric, nakita na kita, at sobrang saya ko ngayon. Maaari kang bumalik sa Evergreen Sect. Mahinang sabi ni Daphne sa mga bisig ni Jeric. Bagamat nag-aatubili siyang pakawalan si Jeric, natatakot siyang malaman ito ng kanyang lola. At malamang na magkakaroon ng malaking away. Gayunpaman, walang balak na umalis si Jeric. Sa halip, niyakap niya ito ng mahigpit at sinabing, hindi na ako babalik ngayon. Ikaw ang girlfriend ko. Natural na sa akin ang magstay dito magdamag. Walang makakapagpalayas sa akin. Hindi napigilan ni Daphne na hindi makapagsalita. Pagkatapos, nag-aalala niyang sinabi kay Jeric, paano kung malaman ng lola ko na nandito ka bukas? Sabi ni Jeric, Daphne, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Nang marinig ang sinabi ni Jeric, hindi maipaliwanag na gumaan ang pakiramdam ni Daphne. Marahan siyang tumango kay Jeric. Okay. Kabanata 679. Biglang may naalala si Jeric at sinabi kay Daphne, Daphne, ngayon ang Evergreen Sect, Hawk Sect, at Divine Sword Sect ay nagsanib upang bumuo ng isang bagong sekta. Hindi naiwasang magtanong ni Daphne, bagong sekta. Tumango si Jeric. Ito ay ang Fenceville Dragon Sect. 2 beses itong binasa ni Daphne, at nagningning ang kanyang mga mata. Sabi niya, ang Fenceville Dragon Sect. Magandang pangalan yan. Tumingin si Jeric kay Daphne sa kanyang mga bisig at sinabing, Daphne, ngayon ang 3 pangunahing sekta sa Fenceville ay naging Fenceville Dragon Sect. Maaaring sabihin na ang lahat ng mga sekta, puwersa, at mayayamang pamilya sa Fenceville ay nasa ilalim ng kontrol ng Fenceville Dragon Sect. Wala akong gagawin sa Maiden Sect para sa iyo. Ngunit natatakot ako na ang Maiden Sect ay hindi may iwasang magdusa ng pagbaba ngayon na ang Fenceville Dragon Sect ay may ganap na kontrol sa lahat ng puwersa. Kailangang aminin ni Daphne na tama si Jeric. Ang kapangyarihan ng Fenceville Dragon Sect ay ganap na nalampasan o napigilan pa ang Maiden Sect. Ang pag-unlad ng Maiden Sect ay naging imposible, at ang pagbaba nito ay hindi maiiwasan araw-araw. Sinabi ni Daphne kay Jeric, Jeric, ano ang dapat kong gawin? Sinabi ni Jeric, sana matulungan mo akong hikayatin ang iyong lola na sumali sa Fenceville Dragon Sect. Maaari kong ipangako na kahit na sumali siya sa Fenceville Dragon Sect, ang mga dating miyembro ng Maiden Sect ay mananatili pa rin sa kanyang kontrol at siya rin ang magiging Sect Master ng Fenceville Dragon Sect. Sa opinyon ni Daphne, ang sinabi ni Jeric ay talagang isang mahusay na alok. Ang kanyang lola at ang Maiden Sect ay hindi lamang nakaiwas sa anumang pagkalugi, ngunit nakakuha din ng karagdagang mga benepisyo. Sinabi ni Daphne kay Jeric, bueno, kukumbinsihin ko ang aking lola na gawin iyon bukas. Magdamag silang nagyakapan at natulog, walang sabi-sabi. Kinaumagahan. Knock knock knock. Miss, gising ka na ba? Isang boses ng matandang babae ang nanggaling sa labas ng pinto. Hindi napigilan ni Daphne na imulat ang inaantok na mga mata. Napatingin siya kay Jeric na natutulog sa tabi niya. Tapos, parang may naalala siya, bigla siyang bumangon at bumulong kay Jeric, Jeric, wake up. Kabanata 700. Mukhang balisa si Daphne. Ang dahilan kung bakit siya balisa ay natutulog pa rin si Jeric sa kwarto. Kung ito ay matagpuan ng presbyter, na nagdala kay Daphne ng almusal, tiyak na isusumbong niya ito sa lola ni Daphne. Kung ganoon, siguradong magagalit ang kanyang lola. Sa wakas ay nagising si Jeric matapos siyang sikuhin ni Daphne. Nang makita ang nag-aalalang mukha ni Daphne, sinabi ni Jeric, Daphne, anong problema? Bakit mo ako ginaisang ng maaga? Gusto mo bang mag-ehersisyo sa umaga kasama ako? Hindi nakalimutan ni Jeric na ngumiti habang nagsasalita. Nagulat si Daphne. Naisip niya sa sarili, oh my God. Ginaisang niya si Jeric sa napakababang boses. Ngunit ang boses ni Jeric ay napakalinaw at ang kanyang mga salita ay masyadong tahasan. Naniniwala si Daphne na malamang narinig ito ni presbyter na nagdala sa kanya ng almusal sa labas ng pinto. Tiyak na, pagkatapos ni Jeric sa kanyang mga salita, ang mga katok sa pinto at ang mga tawag para kay Daphne ay biglang tumahimik.
Pagkatapos ay narinig ni Daphne ang tunog ng mga yabag ni presbyter na papalayo. Nang walang pag-aalinlangan, alam ni Daphne na ang presbyter sa labas ng pinto ay dapat umalis upang mag-ulat sa kanyang lola. Kaya naman, walang humpay na inabot ni Daphne at kinurot si Jeric sa baywang. Pagkatapos, agad na sumigaw si Jeric. Pinalo ni Daphne si Jeric ng husto dahil gusto niyang maghiganti kay Jeric sa pagpapalam sa presbyter na siya ay nasa kwarto. Napangiwi si Jeric at sinabi kay Daphne, "Ma'am, hindi mo ba ako mapapadali?" Bumantong hininga si Daphne, "Kasi kalokohan ang sinabi mo." Pagkatapos, sinabi niya kay Jeric, "Pumunta ang ikalimang elder upang mag-ulat sa aking lola. Bilasan natin magbihis." Iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin kapag dumating ang kanyang lola mamaya. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Daphne. Tumayo ang dalawa at nagbihis. Pagkasuot pa lang nila ng damit, bigla silang nakarinig ng hiyawan at mabilis na dumapo ang tao sa looban sa ibaba ng vilya. Alam ni Daphne na nandito ang kanyang lola. Hindi niya maiwasang hindi mapakali. Maya-maya ay tumunog ang mga yabag sa sala sa labas ng kwarto. Pagkatapos, narinig ang malamig na boses ni Laura. "Daphne, lumabas ka." Nang marinig ang boses ng kanyang lola, nasabi na lamang ni Daphne si Jeric sa mahinang boses, "Jeric, lalabas muna ako. Pagkatapos kong pakalmeyan ang aking lola, maaari ka nang lumabas." Gayunpaman, bago pa makatapos si Daphne, naglakad na si Jeric papunta sa pinto. Binuksan ni Jeric ang pinto at lumabas. Nakabawi si Daphne sa pagkagulat at saka siya hinabol. Sa sala ay nakatayo si Laura, na ang mukha ay kasing lamig ng hamog na nagyelo, at dalawang nakatatandang babae, na ang ikalima at ika-anim na elder ng Maiden Sect. Nang makita si Jeric na lumabas ng kwarto, nagulat si Laura. Halatang hindi niya inaasahan na lalabas si Jeric sa kwarto ni Daphne. Bukod dito, maliwanag kay Laura na dumating si Jeric sa Maiden Sect kagabi. Nagpalipas na ng gabi si Jeric sa kwarto ni Daphne. Labis ang galit ni Laura sa kanyang puso. Gayunpaman, alam niya kung gaano kalakas si Jeric. Kung mag-aaway sila, wala siyang pagkakataong manalo. Sa makatuwid, napigilan lamang ni Laura ang pagnanasang talunin si Jeric. Bumaba ang tingin ni Laura kay Jeric at sinabing, "Mr. Agosta, patawarin mo ako sa pag-offend ko sa iyo kanina. At saka, dalaga ang apo ko. Sana mapaalis mo siya, Mr. Agosta. Tsaka ang dami mong babae sa tabi mo. Kahit hindi mo siya kasama, walang magiging problema." Nang marinig ito, hindi napigilan ni Daphne na sabihin kay Laura nang may pag-aalala, "Lola, maganda ang pakikitungo sa akin ni Jeric." Bago pa matapos ni Daphne ang kanyang mga salita, napag-alitan si Laura, "Shut up. Wala kang lugar para magsalita dito." Gayunpaman, sa sandaling ito, ngumiti si Jeric at sinabi kay Laura, "Ms. Dawson, dahil sinabi mo na, saka ko sasabihin sa iyo ang tunay kong nararamdaman. Oo, bukod kay Daphne, may iba akong babae sa tabi ko. Gayunpaman, dapat nasa tabi ko si Daphne, kahit na nagkaroon na ako ng mga babaeng iyon. Napakasimple ng dahilan. Siya ang babaeng gusto ko. Makakasama ko siya habang buhay." Ang mga salita ni Jeric ay nakakakilabot at nakakagulat sa pagtatapos ng kanyang mga pangungusap. Sila ay napuno ng isang lubos na matatag na resolusyon. Nangilid ang luha sa mga mata ni Daphne. Matapos marinig ang sinabi ni Jeric sa kanyang lola, lalong naging sigurado si Daphne na si Jeric ang matagal na niyang hinahanap sa buhay niya. Natigilan din si Laura. Nabigla siya sa mga determinadong salita ni Jeric. Pero nang matauhan siya, sinabi niya kaagad kay Jeric, "Si Daphne ang paborito kong apo. Hinding-hindi ko hahayaang magpakasal siya sa isang lalaki na maraming asawa." Walang pakialam si Jeric at sinabing, "Ms. Dawson, magiging akin si Daphne, anuman ang opinyon mo." Pagkatapos noon, tumingin si Jeric kay Daphne at sinabing, "Daphne, babalik muna ako sa Fenceville Dragon Sect, at bibisitahin kita sa susunod." Ayaw ni Daphne na manatili si Jeric dito at makipagtalo sa kanyang lola. Kaya tumanggo siya kay Jeric. Pagkatapos ay naglakad si Jeric sa balkonahe ng villa.
Isang mahinang aura na parang simoy ng hangin ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan. Lumipad siya mula sa balkonahe kasama ang hangin na parang walang kamatayan. Pagkatapos ay naging isang kislap ng liwanag at umalis sa mga palasyo at pavilion ng Maiden Sect sa isang iglap.